Sa mundo ng mga kababaihan, napakahalaga ng pagkakaibigan. Pero paano kung ang pagkakaibigan ito ay nabahiran ng kawalan tiwala at hindi pagkakaunawaan? Dahil sa utang, yan ang face-to-face natin ngayong gabi. Si Daisy ay kumari mo. Si Daisy ay dati mong BFF. Nag-garantor ka, umutang sa iyong anak, nagka-problema. Bakit hindi maayos-ayos ang problema ito? Puro po siya pangako. Tapos hindi niya naman po tinutupad. Kung bibigyan niya po ako ng araw o petsa, pupuntahan ko po siya. May another reason na naman siya. So hindi siya maubusan ng dahilan. Saan niya ginamit yung 5,000? Yung unang sabi niya po kasi, kukuha siya sa lending, tas ngayon tatapal niya. So natupad naman po yon. Na balik niya naman po sa akin yung 5K, naging 6K pa nga. Parang show money lang. Pinakita niya sa akin si pera, tapos ngayon, sinabi niya sa akin na hihiramin niya ulit. Bakit ka pumayag? Oh, siguro dahil sa katangahan ko na rin po na tumingin ako dun sa tubo. Yung tiwala din po. Usually, ang tubo, di ba, ay 1,000 po talaga. Pero dahil kaibigan mo siya at Yes. kumari mo siya, ginawang 500. 500 na lang. Pero pera mo ba ito? Pera po yun ng anak ko. Anak mo, anong mga dahilan na ibinibigay niya sa'yo? Hindi pa sila nakasweldo, kulang yung sweldo, Pero hindi kulang yung madalas ganun ang budget, wala sinasabi kaming si sa'yo. ganito, wala kami si ganyan. Pero nung unang mga buwan, 1, 2, 3, wala naging problema doon sa pagbigay niya ng interes. Minsan nalilate po siya. Minsan siya pa nga po naghahatid eh. Wala po kaming pirmahan. Dahil yung tiwala nga po eh. Tsaka hindi naman po talaga ako nagpa-5-6. Kumbaga, nagpapautang ako 500, 1,000. Pero ito nga, first time ko lang po ito eh. Kasi So, nasilaw ka sa tubo. babalikan ko yung una kong tanong. Paano nag-umpisa ang problema? Naging hulug-hulugan na po yung 500, naging 250 na. Tapos, naging 100 na lang hanggang sa na-zero na. So, paano nag-umpisa ang bangayan? Dumating po yung punto na talagang naiirita na po ako dahil may message ko siya, hindi niya na po ako sinasagot. Sinising niya lang yung message ko. Tapos pupunta ako sa kanila, wala siya lagi. Tapos pag magkakasalubong kami, iniiwasan niya na po ako. Binigyan ko po din siya ng ultimatum na by October, kailangan ko na yung October of 2023. 23. Opo. Sabi niya, sige, pangako na naman. Hindi ko po dinala yun ng barangay. Oo, bakit hindi mo dinala sa Ang una ko pong inanonon yung purok leader namin. Kinausap ko na rin po. Nagpa-consult ako sa kanya. Later on po, napag-alaman ko na marami din po pala siyang talagang inuutangan. Pero hindi mo ito alam Hindi ko nung po alam. pinahiram mo siya Hindi po. gamit ang pera ng iyong anak? Hindi ko po Okay. alam. Tapos ngayon, sinettle naman kami ng purok leader namin. Sinabi, sige, Daisy, may problema si Annalisa sa'yo, ganito, ganito. Kasi nag-reason na naman siya. Nung una, nagsasabi pa siya sa akin ng pasensya. Magbibigay ako sa'yo ng 200, Pero nito po, hindi mo hindi na, inaaway tinatanggap. niya na po ako eh. Anong inaaway ka niya? Nagpaparinig na po siya sa akin. Katulad? Tuwing dadaan po ako doon, ayan. Sabi sisingil, patubo ng patubo, hindi marunong makaintindi. Dumating pa sa puntong, Tito Boy, iniinsulto niya ako. Kasi sinabi ko sa kanya, hindi lang ikaw nangangailangan, may pangailangan din ako. May sakit din po ako eh. Mag-undergo po ako ng surgery kasi may thyroidism po ako. For biopsy po ako, second biopsy ko po. Ang laki po ng bukol ko, kuya. Oh. Tito Boy, ang laki. Okay. Anong klaseng pagtatagpo ang naganap nung huli niyong pagkikita? Talaga pong nagsagutan na kami. Sinisingil ka ba ng anak mo? Opo. Kailangan din po ng anak ko dahil buntis po yung anak ko ngayon. Pero di alam ng anak mo na nagbibigay ako ng tubo sa'yo. Naririnig ni Daisy ang pag-uusap natin. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Bayaran niya po ako. Kasi may pangangailangan din ako eh. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Di po ba? Paano kita babayaran? Lintik ka makachismis sa akin. Mamaya ay makakaharap natin si Kuya Alan at Pia. At tayo umaasa na sana'y mabigyan ng solusyon. Opo. Narinig mo ang salaysay ni Annalisa? Opo. Ano ang nais mong sabihin? Ito ba sa totoo lang po, willing naman po ako magbayad sa kanya.
Pero ang hindi ko lang po matanggap po sa kanya, Tito Boy, sa tuwing pong nakikita niya ako, lagi niya po akong dinadaldalan. Pinapahiya niya ako sa mga tao. Anong sinasabi niya? Sinasabihan niya po ako ng kapal ng mukha ko. Magbayad ako ng utang ko. Tito Boy, nagbabayad naman po ako ng tubo sa kanya. 500, 500, minsan 250, 200. Opo, totoo po yung sinabi niya na nag-100 po ako. Yun po yung talagang sagad ako. Kung kani-kanino niya po ako chinichismis. Naguhulog po ako sa kanya. Ang gagawin niya po, ichichismis niya ako doon sa iba kong utang. Ngayon, darating po yung ibang pinagkakautangan ko. Sinabihan niya na ako binayaran, kayo hindi. Nagkasalubong po kami. Dinuhaan niya ako, ginanunan niya ako. Ang kapal na mukha, may pambili ng ganun, walang pambayad. Na-hospital po yung anak ko. Alam niya po na dapat opera ng appendix. Nasa ospital po kami, panay po ang chat niya at paniningil sa akin. Lagi niya sinasabi sa akin, dinadahilan ko ang anak ko. Pinicturan ko po ang anak ko para isend sa kanya. Pero pinagkalat niya sa buong San Isidro sa amin po, nakarma daw sa akin. May sakit na anak ko, gaganunin niya pa ako. Di ba po napakasakit noon? Hindi ko kagustuhan magkasakit ang anak ko. Mas gusto ko magbayad ng utang kaysa magkasakit ang anak ko. Pero sa tuwing ako uuwi, pagbaba ng jeep, lahat ng tao sa akin, lagi sinasabing, kinarma ka na raw, sabi ni Annalisa, dahil hindi ka nagbayad ng utang sa kanya. Ikaw daw ang mahilig magchismis. Siya po. Aanin ko po yung mga salitang ganun, ako po ang nakautang sa kanya. Alam naman po ako pa magbalaki. So paano ang buhay niyo? Araw-araw kayo magkikita. Yun na nga po, Tito Boy. Sa araw-araw din niya po pinariringgan na masasakit na salita. Ako po, syempre bilang ako, parang gusto ko na pong pumutok na, labanan na siya, ganun. Inaawat lang po ako ng mga anak ko. Naririnig itong pag-uusap natin ni Annalisa. Ano talaga ang gusto mong iparating sa kanya? Alam mo, Annalisa, willing naman akong bayaran ka. Kaso hindi ko kayang ibigay lahat ng gusto nyo. Yung buong 5,000, nawala na nga po ko ng paninde. Kasi nga po, doon ko kinukuha lahat ng aming pinagkakagastusan. Anong dasal mo? Sana po makaraos ako sa mga pinagkakautangan ko. At ang aking pamilya ay maging buong buo at walang mga sakit. Dahil nakakapagod na po. Mamaya, makakakwentuhan natin si Kuya Alan at Ate Pia. Narito po ang nagrereklamo, si Annalisa. At narito naman po ang inirereklamo, si Daisy. Daisy, Annalisa, Ate Pia, Kuya Alan. Kamusta kayo? Dati ba kayo magkaibigan? Opo. Ate Pia, BFF, pag kumari pa. Pero ngayon, dahil lang sa utang. Pero maliwanag naman sa'yo na balak niya magbayad, no? Hindi po totoo yun kasi puro po siya pangako. Ikaw naman, alam mong may obligasyon ka. Kung ikaw ba nakikita mong may effort siya, okay din sa'yo? O ano yung effort na hinahanap mo? Ang gusto ko sa kanya po sana kapag nagsabi siya sa akin ng date or araw na bibigyan niya po ako, huhulugan niya ako, sana po tinutupad niya. Na-compute mo na ba magkano ba ang utang niya ngayon? Kasi nga, di ba, 5,000 yon pero may interest yon. Sabi ko nga sa kanya, stop ko na yung tubo. So kahit yung kapital na lang maibalik. Okay, opo. Pero narinig ko din sa'yo, no, nung in-interview ka ni Kuya Boy, sabi mo, hindi ka naman din nagpapahiram ng gano'n. Talaga, opo. Hindi mo rin alam kung ba't nadala ka. Opo. Eh, yun na nga. So isang leksyon din yun Opo, sa'yo at yun sa na mga nga. nakikinig sa atin na may balak magpautang. Kung hindi ka din maluwag, huwag kang magpautang. Actually, wala kang pampautang eh. Kinuha mo pa sa anak mo yun eh. We all know. May debt, it has to be paid. So that's clear. So maybe, Al, you want to add something? Sinabi niya, magsabi ka lang. Ang dating sa akin, for her, mas importante pa rin yung relationship at yung salita mo. Yung nagustuhan ko, yung sinabi mong ibalik na lang yung kapital. Sa'yo, very clear naman yung na-pick up namin. Anong ibabayad mo kung wala talaga? Pero babaliktarin ko naman. May responsibilidad ka eh. So, ikaw na rin ang sumagot sa kanya. Ano bang kaya mo? Assuming may puhunang kang tama, magkano kinikita mo sa kakanin? Minsan po kumikita po ako ng 400. Okay. 500. Tubo na yon. Opo. O, magkanong puhunan ang kailangan mo para doon? 3,000 po. Ang asawa mo, anong trabaho? Wala po. Nahulog po kasi siya sa andamyo.
Naano po yung ganito niya, kaya So, gamutin nagre-recover ko pa. Opo, O, sa construction yon. Opo. Nagpatingin na siya? Hindi po. Nalulungkot ako na nasa-stress kayo at ang dahilan nyo yung paggagamot kasi may pera ang gobyerno. So later we'll talk to you because I don't know if it's lack of information or walang coordinator sa inyo. So I'll talk to you about that later. Pa-check up natin yung asawa mo, kung may sakit yung anak, and analyze, of course, yung sa'yo. Well, yung legal, simple naman, te, di ba? Oo, napag-usapan May natin. utang ka, kung i-insist mo singilin, you can go to a small claims court at mapipilitan ka magbayad. Yes, dadaan kayo ng barangay. Yes, maaring walang mangyari sa barangay in the sense na hindi siya magbayad, but walang choice ang barangay after ilan meetings walang mangyari kung hindi magbigay sa'yo ng certificate na you can file a case. Yes. Ang problema mo, pagdating mo sa case, baka sa pamasahe mo lang papunta sa korte, Tama. mas Gagastos. malaki pa sa 5,000 ang abutin nyo. Practical yun, ha? Ate, kung pautangin natin, pautangin ka namin ng 3,000, usually bigay yon. But since may problema ka sa utang, maraming utang, testing muna. Kasi kung totoong kikita ka ng average of 400, bawasan pa natin 300. Sa 300 a day, 9,000 yun, ha? O, magkano yung kailangan mo sa kuryente at tubig? Mga kalahati nun? Mga 5,000 naman? Opo. Kung yung lahat ng kinautangan mo, nanonood ng show at kausapin mo, bigyan nyo ako ng palugid. May 3,000 ako dito, bala ko kumita ng 9 to 12,000. Yung 5,000 sa'yo, yung 5,000 sabi mo sa creditors mo, babayaran ko kayo. Sana kasama sa lesson na to, bumalik din yung friendship nyo. Sa mga nanonood, basahin nyo to. Nasa chapter 3 ng Book of James, ang sinasabi dito, lahat ng klaseng hayop ay kayang itame ng tao. Pero ang hindi kaya itame ng tao ay ang kanyang dila. Totoo yun. So ang point ko, utang ang problema. Alam mo kung nanatili na lang kayo sa utang, hindi na kayo nagdagdag pa ng best friends forever pa kayo pero may utangan lang. Kasi sabi mo, dinadagdagan ako araw-araw eh. Ikaw hindi nagbabayad eh. Ang punto, kung hindi ka naman nangutang hindi ka naman sasabihan eh. Alam kong ayaw mo na nandiyan ka sa sitwasyon mo ngayon. Walang taong gusto niya yung tawag dyan vicious cycle di ba? Na utang ka isa lang pang tawid, kaya lang, ikaw na nagsabi, tapal Sinisingil ka na, kailangan mo ng panapal dito. Pero dadating ang panahon na tingin ko nandun ka na, nagka-problema kang dagdag, sobra na yung panapal, wala ka ng pantapal, ikaw na ang tinatapalan ng dakdak. So we're giving you a chance na yung vicious cycle maging virtuous cycle. At pag tama yung kita mo doon, I hope magkatindahan ka pa. Kung may maisip ka aside from kakanin, why not? Para ka namin binigyan ng salbabida, lifeline. Kasi para ka nang nalulunod doon sa mga patong-patong mo na utang, no? Pero can I add one question? Dahil ikaw naman nang nangutang, did you ever apologize? Hindi na ako naniwala. Nagpakasira po siya dun sa ganung halaga lang. Hindi ko po masasabi na mababayaran ko kagad siya. Pero gusto ko pong ibalik yung pagkaibigan namin.